Okay, dumating na po yung ating breakfast dito po sa Villa Escudero. So tingnan po natin. Ayun, rice, corned beef, tinapa, tosino at isang itlog mga kabihero. So yan po yung complimentary meal na ibinibigay po ng Villa Escudero sa bawat oras po ng pagkain sa mga bus crew mga kabihero. So tara, kain po tayo. Okay, kaya na po tayo. Kagabi po dumating kami dito sa Villa Escudero mga alas 9 na. Sakay po natin yung mga Franciscan na missionaries. So pagkatapos po mag-ikot sa ilang simbahan po sa Laguna at Quezon, dito po sila nag-overnight sa Villa Escudero. Binibigyan po niya tayo ng room. Mayroon po na i-provide na room yung ating mga pasahero at saka pagkain. Sabi ko, ako yung magpapagawa pa ng gulong. Lalabas pa ako, lumabas pa ako sa highway kagabi. Nagpagawa po tayo ng gulong dahil mahirap kung pumasok ng Maynila mamaya na wala po tayong reserbang gulong mga kabiyahero. So hindi pa rin naman nagbabago yung sistema dito sa Escudero kahit medyo matagal na po tayong hindi napupunta rito. Patuloy pa rin naman po silang may binibigay na pagkain sa mga driver, kung kaya't tinanggihan na po natin yung pagkain na iniaalok ng mga pasahero kasi malayo po yung kanilang tinutuluyan mula dito. Pag gusto po nating bumalik dito sa sasakyan, maghihintay pa po tayo ng shuttle service nila kung anong oras dadaan mga kabiyahero. Kaya dito na lang po ako nag-standby sa coaster. Coaster po yung minamaneho natin ngayong araw. Alas 9 na dumating kagabi. Alan, bili nyo? Bili nyo? Alan? Ay hindi, yung complimentary meal sa loob. Overnight pala kayo? Kaso delayed na yung dating kagabi. Alas 9 na? Oo. Saan galing? Galing pa kami kay Quezon City, doon sa kanilang mission house. Malayo, no? Kinuha nga daw nila ako ng kwarto kagabi. Sabi ko hindi na ako kailangan. Kasi pag gusto ko lumabas, kung walang shuttle sa gabi, magpapagawa ako ng gulong, malayo ang lalakarin ko, mamaya sinita pa ako dyan. Kaya dito muna ako nag-standby sa labas kasi nagpagawa ako ng gulong kagabi. Saan pagawa? Doon sa may arko, sa dati nating pasukan. Medyo maluwag doon eh. Oo. Ba't tapan yung gulong flat? Na-flat kahapon sa Mahayhay. Oo. Doon ako nagpalit, umuulan nga eh. Wala na lang. Sabi ko, wag yun ako lalahanin sa pagkain dahil may complimentary meal ho ang Escudero nung araw pa. Saan kumain kagabi? Binigyan din ako ng gwardiya kahit gabi na. Nagkataon, nakakain na rin ako. Sabi ko doon sa gwardiya, kainin mo na dyan sa guard house. Baka mapanis ng kako, sayang. Kasi kumain kami dyan sa St. Clair Monastery. Kasi Franciscan missionaries din na may hawak niyan. So doon kami nag-dinner kagabi. Gabi na. Oo, sige, sige. So walang pagbabago ang Villa Escudero. Maayos pa rin ang pakikitungo sa mga
driver na dumarating dito. Lagi hong may pagkain. Kaya hindi ho problema yung allowance sa pagkain pag dito ho yung biyahe. Sigurado hong may pagkain kahit hindi ka bigyan ng pasahero. Isa ubod naman ang mahal ng per head dito. Nung huli hong pumasok ako rito parang mahigit 1,000, 1,600 yata. So kung mag-per head, kahit pakainin nila ng libre yung mga driver, parang hindi pa rin sila mapipingasan ng kita mga kabiyahero. Parang matigas yung kanilang tinapa. Lasang tinapang Lucena sa dalahikan. Pero kung ganito hong coaster yung minamaneho mo, kung sakasakali man na walang makakainan doon sa lugar na mapupuntahan, hindi ho ganong problema kasi maliit ho yung coaster kaysa sa bus. Madali ho tayo lumabas para humanap ng lugar kung saan pa tayo pwedeng kumain. Kasi hindi naiiwasan, may mga lugar ho kasi talagang napupuntahan na walang complimentary meal. Pagkatapos napakalayo pa sa mga tindahan, napakalayo sa mga kainan, talaga hong problema. Kahit ho kami binibigyan ng allowance sa bawat araw ng aming biyahe, kung wala ka namang mabibilihan, malaking problema. Kaya yun hong mga bus na malalaki, lagi ho kaming may dalang lutuan. Pag nakita namin sa trip ticket na hindi maganda yung lugar na pupuntahan, nagpapasiguro na ho kaming bumili ng mga pwede naming lutuin just in case. Tsaka may mga lugar din po na napupuntahan dito sa Pilipinas na bawal matulog ang mga driver sa sasakyan. So talaga hong kuminsan napapasama sa package yung ikaw ikukuha ng room para sa mga crew ng bus, mga kabihero. Katulad po ng Balay Isabel, lagi hong may kwarto para sa mga driver sa lugar na yan. Hindi natin malaman ang dahilan kung para sila madagdagan pa ng kita o totoo yung kanilang sinasabi na pwedeng may mga driver na hindi maganda ang ugali at kapag nasa parking na sa ating gabi, yun daw pong mga katabing kotse ay binubuksan. Wala ko tayong pruweba, pero yun ang sinasabi ng ibang gwardiya. Kung kaya't bigla daw po silang naghigpit at nagbabago ng patakaran doon sa kanilang mga resort na gano'n ang patakaran. Okay, mukhang hindi po natin mauubos. Hanggang dito na lamang po. At tayo po maghihintay ng pasahero. Siguro mga alas 3 ng hapon babalik na po tayo sa Quezon City kung saan po natin kinuha yung ating mga pasahero. So hanggang dito na po. Have a blessed Sunday mga Katim Lintek.